umaga po sa bawat isa. Morning po. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na atin pong simulan ng ating gawain sa ating Sunday Bites. And ayun, yung mga willing po na makinig, ayan, naanyayahan ko po kayo na umupo. And samahan niyo po ako sa ating sa ating pagbabasa and pagbabahagi ng salita ng Panginoon. And before we start, let's pray po. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na patuloy mong ipinagkaloob sa iyong mga anak. Lord, sa panibagong araw, sa panibagong kalakasan, sa panibagong pag-asa, Panginoon, na pinagkaloob mo sa araw na ito sa aming mga buhay. Lord, we pray na ikaw yung patuloy, Lord God, na maranasan namin sa oras na to, that through your word, Lord God, maranasan namin, Lord God, yung mga pangako mo, yung pagmamahal mo, Panginoon, yung buhay na walang hanggan lamang sa iyo, Panginoon, ay ma-receive ng bawat isa. Lord, the grace and mercy na nais mong ibigay sa buhay ng bawat isa, the forgiveness, Lord God, the strength that we need, Lord, sa oras na ito ay pagkakaloob mo, Panginoon. We believe, Lord God, by faith na walang imposible sa iyo, Lord God, na ang lahat ng bagay ay gagawin mong posible para sa mga anak mo na nagtitiwala at nananampalataya sa iyo lamang, Jesus. Lord, we pray that as we study your word right now, Lord God, we acknowledge your presence, Lord God, we acknowledge your Holy Spirit, that we may be able, Lord God, to understand your word, na magkaroon kami, Lord God, ng kaalaman sa iyong mga salita, Lord God, and we pray na ikaw yung patuloy, Lord God, na mag-dwell sa oras na to, sa pag-aaral namin ng salita, Panginoon. Ikaw lamang ang siyang patuloy na maitaas, mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, sa mga parating pa lang dito, Lord God, sa iyong bahay, sambahan, Lord, pray na ikaw yung patuloy na magbigay, Lord God, ng pag-iingat sa kanila, Lord God, hanggang makarating sila dito ng ligtas, Panginoon. And we pray, Lord God, na pagpasok pa lang nila sa pintuan, Lord God, maranasan na nila yung presensya mo. At sa oras na ito, Panginoon, muli ikaw siyang nais naming maitaas, mapapurihan, mapasalamatan. In Jesus' name we pray, amen and amen. Amen. Sino po ba dito sa atin na may mga dalang Bibles? Amen. Mag-Bible reading po tayo. And as we continue our series po for this month of November, nandito pa rin po tayo sa tema na Focus on God's Strength. Amen. Sino po ba dito ang nakakaranas ng panghihina? Sino po ba dito ang nakakaranas ng ano ba tawag doon? Paghihirap. Amen. And yung mga nakakaranas pa ng kapaguran, ng kasakitan. Amen. The Lord wants us to focus on His strength alone. Amen. And sa ganitong bagay, nalalaman natin kung paano po kumikilos ang Panginoon. Amen. Once we trust, once we believe, and once we have faith in Him. Amen. Samahan niyo po ako magbasa sa Joshua chapter 1. Joshua chapter 1, verses 1 to 9. Ayan. So, sa Tagalog po, Josue. Sa Josue, chapter 1, verses 1 to 9. So, ito na po yung time ni Joshua bilang leader. And verse 1 po, sabi po dito, andyan na po ba kayo? Amen. Verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, verse 2, Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Verse 3, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Verse 4, your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, and all Hittite country
to the Mediterranean Sea in the west. Verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. Amen. Verse 6, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. So ito po yung unang verses dito sa Joshua chapter 1 na kinausap ni Lord si Joshua dahil nga po namatay na si Moses and siya na yung papalit na magiging leader po ng mga Israelites. So verse 7, continue po natin. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Imagine niyo po yung promises ni Lord, no? Sa bawat salita niya. Verse 8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Verse 9 po, ang ating last verse, sabi po dito, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Same thing with the life of Joshua. Tayo po bilang mga tao, nakakaranas po tayo ng sitwasyon kung saan umaabot na po tayo sa point na nadi-discourage tayo. Nadi-disappoint po tayo ng mga tao and nahihirapan po tayo magtiwala sa kanila. Amen. And sa time na to, si Joshua bilang talagang bagong leader, amen, sa time na yon, syempre imagine niyo po yung responsibilities na kakaharapin niya, amen, bilang leader, bilang tagapamuno, amen. And ito yung mga pangako na sa una pa lang, kasi chapter 1 to, di ba? Sa una pa lang na kinausap na siya ng Diyos, puro pangako na. Amen. So, ganong bagay po nangungusap yung Panginoon sa atin. So, once we surrender our hearts to God and we are willing na sumunod sa mga utos ng Diyos, ganitong bagay or ganitong senaryo nakikipag-usap si Lord sa atin na ibubungad niya sa atin yung mga pangako niya. Amen? And yung gusto lamang ng Panginoon para sa atin is yung makakabuti. Amen? Kaya sa bawat verses na to, ayun, nais ko lamang pong i-share yung 5 parts ng verses kung saan tawag dito, kung saan pwede nating i-receive. Amen? Sa araw na to, as we focus on God's strength. Amen? So, number 1 pointer po, His presence. So, for us to focus on God's strength, we need His presence. So, yun po yung ating pointer number 1. Hindi na po ako nakapag-create ng PowerPoint natin, no? Pero, ayun, tawag dito, dadahan-dahanin ko na lang po para po masundan niyo ako. So, for our pointer number 1, His presence. So, ulitin ko lang po, as we focus on God's strength, we need His presence. Para mas makapag-focus tayo sa kalakasan na meron ng Panginoon para sa atin, yung presensya niya, muna yung kailangan nating maranasan. Amen. So, tulad po dun sa verse 5 na sinabi ni Lord kay Joshua, no one will be able to stand against you all the days of your life. Amen. Ang sabi niya pa dito, sabi pa po ni Lord, as I was with Moses. So sa buong journey ni Moses, nandun ang Panginoon. Andun ang presensya niya. Kaya ganung bagay rin ang ipinangako niya kay Joshua. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Amen? Tayo bilang mga tao, dito sa mundo, sa bawat hirap, sa bawat pagsubok, ito po yung nais sabihin sa atin ng Panginoon. Na kung paano niya sinamahan yung mga tao from the old time
times from the Old Testament, ganong bagay na sa ating present time, makakasama po natin ang Panginoon. Na mananatili po yung presensya niya sa atin hanggang saan man tayo magpunta. Amen? At kailanman hindi tayo iiwan at pababayaan ng Panginoon. Amen? Ayun, I will never leave you nor forsake you, sabi po ng Panginoon sa buhay ni Joshua. And let us receive this promise from the Lord na sasamahan niya tayo. At kailanman hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan sa anumang sitwasyon. Amen? So for our pointer number 2, His power. For us to focus on God's strength, kailangan natin yung power ni Lord. Amen? Hindi lamang yung presensya niya, kundi pati yung kapangyarihan na nanggagaling lamang sa Kanya. Amen? Kasi kung gaano tayo nananampalataya na sa oras na to gagaling tayo, ganong bagay na yung kapangyarihan ng Panginoon ang dadaloy sa atin. Amen? So, dito po, sa verse 5 pa rin po, ayun, sinabi dito na, no one will be able to stand against you all the days of your life. So, sa anumang bagay, sa anumang sitwasyon, yung nararanasan natin, may pighati man, may sugat man, gaano man kalalim, gaano man kahaba yung lakbayin, walang anuman or walang sino man ang makakagapi sa atin. Amen. Dahil yung kapangyarihan ng Panginoon ay nananatili. Amen. Yung kapangyarihan ng Diyos ang siyang dadaloy sa atin as we continue to focus on Him. As we continue our journey no matter what. Amen. So for our pointer number 3 po, His providence. Amen. So habang nananatili tayo sa Panginoon, sa ating lakbayin, at sa kung paano tayo nagfo-focus sa kalakasan na meron ng Panginoon, ganong bagay din na itutuon niya ang kanyang gabay sa atin. Amen. Ayun, sa mga hindi po nakakaalam nung word na providence, ayun, kapag isa-search niyo po siya sa Google, ang sabi po dito, the protective care of God or of nature as a spiritual power. So imagine the providence na meron yung Panginoon para sa atin sa bawat sitwasyon, bumagyo man, umaraw man, lumindol man, amen? Nananatili yung guidance ng Panginoon sa atin. And sa mga bagay na to, andun yung protection ng Lord sa atin na huwag lang natin ilayo yung sarili natin. May mga sitwasyon na umaabot tayo sa point na gusto nating lumayo sa Panginoon, pero may time na hindi iaalaw yun ng Lord na lumayo ka. Gagawa at gagawa ng paraan ng Diyos para bumalik tayo sa Kanya. Amen? So kung nasa diretsong daan tayo at bigla tayo lumiko, lumihis tayo ng daan, patuloy tayong hahanapin ng Diyos. Amen. Dahil yun yung nasa pangako niya. Amen? And makikita po natin to sa verse 7. For our pointer number 3, His providence. Sa verse 7, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. So, andito na po sa atin yung protection ng Panginoon. Kaya, yung mga utos niya, doon pa lang sa buhay ni Moses, ay patuloy na niya tayong nire-remind. Amen? Doon pa lang sa 10 Commandments. Amen? And, syempre sa Old Testament, andun pa po yung law. And ganun po kabigat yung mga utos ng Diyos. Pero pagdating po sa New Testament, sinimplify na po ni Lord yung command niya for us. Which is yung part na love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And kasunod po nun is, love your neighbor as you love yourself. Amen. So with His providence for us, ganung bagay po na
patuloy nating mapangahawakan. Amen, yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. So for our pointer number 4, His provision. Amen. Gaano man po kabigat yung mga utos na meron yung Panginoon sa buhay natin, ganun naman po kagaan yung mga pangako na nakaakibat sa bawat mabibigat na sitwasyon, sa bawat mabibigat na pagsubok. Amen. Sino na po ba dito sa inyo yung umabot na sa point ng buhay nila, sa pinakamababang point ng buhay nila at wala na silang magawa kundi bumalik kay Lord? Amen. Kasi sasadsad talaga tayo isasadsad tayo hanggang sa pinakamababang sitwasyon ng buhay natin. Amen. And ayun, gusto ko lang din po i-share sa inyo na currently, ayun, hindi ko siya masabi na hindi ko siya masabi na struggle talaga. Siguro ito na yung comfort din ni Lord sa akin and yung joy na meron ako with Him. Na, yun nga, kahit ano man yung mangyari, kasi nawalan pa ako ng work. Ayan. Hindi mo nalata na. Hindi mo pa halata, di ba? Nawalan ako ng work, pero I still rejoice with the Lord. Amen. Kasi, anong tawag dito? Ganun po yung cycle ng buhay Minsan nasa taas tayo. Di ba? And abot tayo sa pinaka mababang point ng buhay natin. And kanina pa rin ba tayo titingin? Doon ba sa sitwasyon o doon pa rin sa Panginoon? Amen. Siyempre, dapat nakatuon pa din tayo sa Panginoon. Kaya ngayong tema po natin is focus on God's strength. Sobrang timing lang din po nito, no? Kasi nga, siyempre, alam naman po natin lahat yung buhay dito sa mundo. And may mga pagkakataon na pakiramdam natin hindi tayo makakasurvive kasi wala tayong trabaho. Hindi tayo makakasurvive kasi wala tayong makain. Yung mga ganun. Feeling natin, Lord, nakihina na ako, hindi ko na kaya, Lord. Yung mga ganun. Pero hindi po hahayaan ng Panginoon na manlapay-pay lang tayo. Hindi tayo hahayaan ng Panginoon na manatili sa pinakamababang sitwasyon dahil in His perfect time, itataas tayo muli ng Diyos. Amen. Sa oras na patuloy tayong nagpakumbaba sa Kanya, ganong bagay na itataas tayo ng Diyos patuloy. Amen. Sa anumang sitwasyon. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Praise God. So for our pointer number 4, His provision. So as we focus on God's strength, we may be able to receive His provision. Amen. So, ayun, ano po ba ibig sabihin ng provision? Ayan. So kung mag-search po ulit tayo, ang sabi po dito, the action of providing or supplying something for use. And ayun, may iba pa po dito, an amount or thing supplied or provided. So, our God is provider. Amen. Nawalan man ako ng work, but still, the provision of God is still there. Amen. Wala, sobrang nagagalak lang po yung puso ko na ayun. Kaya mo yan. Anong tawag dito? Hindi po to anong tawag na? Nananatili po yung Panginoon. Still comfort you. May comfort po sa akin and hindi po tawag dito? Sa ganitong bagay, hindi pa ako naghihirap. Amen. Because I believe nga na the Lord is there for me. And He never stops working. Amen. And yung naging word nga po kahapon, reframing your life. Reframing your life. And sa time na to, ayun, sobrang puno lang po ng joy yung heart ko. Hindi ko na-feel yung bigat, gano'n. Hindi ko na-feel yung responsibilities, ganyan. Kasi nga, si Lord lang yung pinangahawakan ko. Amen. And
kay Lord ako nananampalataya and I believe na He will provide. Amen. Kasi alam ko naman na lahat tayo, umabot tayo sa point ng buhay na wala tayong makain or like wala tayong maulam, mga ganyan, mag-aasin na lang tayo, ganun. Pero the Lord is faithful. Amen. And hindi niya hahayaan na yung mga anak na magutom. Amen. So, yun po for our pointer number 4 sa provision. Sa verse 3 po, ayan. Joshua chapter 1 verse 3, ayun. Sa mga kakarating lang po, ayun. Nandito po kami sa book of Joshua, sa chapter 1. And sa, for his provision, ayun, sa verse 3. Ayan, sabi po dito, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. So, sa bagay na to, andun pa rin yung pangako ng Lord. Basta tayo nanatili at sumusunod sa Kanya. Amen. So, for our last pointer, pang-5 pointer po, His protection. Amen. Sinabi po doon sa ating last verse 9, be strong and courageous. Amen. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. So, kung ano mang sitwasyon ng buhay natin ngayon, ito po yung nais ng Diyos for us. That by His protection, we are able to be strong and courageous. Amen. Kasi bukas hindi naman natin alam ano mangyayari. Di po ba? Or mamayang gabi, hindi naman natin alam. Basta dito tayo sa oras na to at kailangan lamang nating ibigay yung buong puso natin, yung buong buhay natin para sa Diyos. Dahil siya yung magbabalik, siya yung patuloy nakikilos, siya yung mananatili at kailanman hindi maaagaw sa atin ng sino man o ano man dito sa mundo. And ayun, for our conclusion, ayun, nais ko po kayong i-inspire sa buhay ni Joshua. And ayun, kung meron po kayong mga personal time, I encourage you po to read the book of Joshua. Sobrang ganda po ng lakbayin ni Joshua. And nagkaroon po siya ng 3 milagro sa lakbayin na yon. And naging totoo si Lord sa mga pangako niya from these verses sa chapter 1 pa lang. So, ayun, ano po ba yung meaning ng Joshua? Ay, nakakaalam po ba sa inyo ng meaning of Joshua? Ayan, before we end. Ayan, yung meaning po, Yahweh is salvation. Amen. Kaya, sa paanong sitwasyon tayo nalulugmok ngayon, or kung ano mang pagsubok, problema yung meron tayo ngayon, sinasabi po ng Panginoon sa atin na siya lamang yung kaligtasan natin. Nasa Kanya lamang ang kaligtasan. Nasa Kanya lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Amen. Kaya, let us all stand po as we close in prayer. Naanayahan ko pong lahat na pumikit. Sabay-sabay po tayong pumikit. Ayun, bago po ako mag-pray, gusto ko po na damin nyo lamang po yung presensya ng Panginoon sa oras na to. Ikaw lamang at si Lord. Huwag mong isipin yung katabi mo. Huwag mo munang isipin yung mga iniwan mo sa bahay o yung mga sinampay mo. Huwag mo na po natin isipin yung mundo sa oras na to. Hayaan natin i-focus ang ating mga puso, ang ating isip sa Panginoong Jesus. At habang nakapikit po kayo, gusto ko po na ang tinig ng Diyos ang marinig nyo sa oras na to. At sinasabi niya sa inyo, be strong and courageous. Alam ng Diyos ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos ang bawat sitwasyon natin. Kaya sa oras na ito, the Lord wants us to focus on His strength alone.
to focus on His love, to focus on His power. Dahil ganong ipagkakaloob sa atin ng Diyos yung providence and provision and protection na nanggagaling lamang sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you for this time. We thank you, Lord God, for your presence. We thank you for your word, for your promises, Lord God. For we believe na totoo ka, Panginoon, na ang mga salita mo ay tunay sa buhay namin. Na ito lamang siyang nais naming pangahawakan, Panginoon, hanggang sa managutan kami ng hininga, Panginoon. Lord, we pray na turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami at tulungan mo kami, Panginoon, na harapin ang bawat sitwasyon, na harapin ang bawat bagay, Lord God, dito sa mundo. Lord, iaalaw mo na mahirapan kami para malaman namin na nariyan ka lamang. Iaalaw mo, Lord God, na umabot kami sa point ng pinakamasakit at pinakamahirap na sitwasyon ng buhay upang maranasan namin yung kaligtasan, upang maranasan namin, Lord God, yung kahalagahan, Lord God, ng pag-ibig mo para sa amin, Panginoon. Kaya sa oras na ito, sa'yo lamang namin ibinabalik, Lord God, ang pinakamataas na papuna, ang kalwalhatian, ang karangalan, Lord God, ang kalwalhatian na nararapat lamang para sa'yo, Panginoon, for you deserve everything, Lord God, for you deserve it all, Lord God. Continue to be the center of our lives, O God. And as we continue our journey here on earth, Panginoon, alam namin na saan man kami mapunta, Panginoon, nananatili ang presensya mo. Saan man kami magpunta, anumang sitwasyon ng maranasan namin, Lord, nandyan. Andyan yung gabay mo. Dahil kailanman, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Nananampalataya kami, Panginoon, na may gagawin ka sa buhay namin at sa sitwasyong ito, Panginoon, alam namin na magiging living testimony kami para sa iba, Lord God. Kung paano mo kami binago, kung paano kami binago, Lord God, ng iyong pagmamahal, kung paano kami binago ng iyong presensya, ng kaligtasan, Lord God, na natanggap namin sa iyo. Lord, maraming salamat. As we continue to worship you, Lord God, sa aming service, sa araw na ito, Panginoon, Lord, mapuno ng kagalakan, kalakasan, kapatawaran ng aming mga puso, Panginoon, dahil alam namin na ito ang nararapat namin gawin sa harap mo. Once again, Father, we entrust everything to you. Lord, have your way and let your will be done sa buhay ng bawat isa. At alam namin, Lord God, na nananatili ang kalakasan mo, ang kapangyarihan mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Magdakila ka, maitaas ka sa umagang ito hanggang matapos, Lord God, ang gawain, Lord God. We receive the victory coming from you, Lord God, in Jesus' name, in Jesus' name. Muli, Panginoon, ikaw na ang patuloy, Lord God, na magparanas sa amin ng iyong habag, ng iyong presensya, ng iyong banal na espiritu, Panginoon, sa oras na ito para ma-enjoy lamang namin, Lord God, yung pag-worship namin sa iyo, yung pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, ng buong puso. Nang walang anumang alinlangan, Lord God, dahil alam namin na ang pangako mo ay tapat sa amin. We give you back all the glory, all the honor, in Jesus' name we pray. And all the people of God say, Amen. Come on, church, give me praise. To God all the glory.